Palanggingging. So, nakapag-vlog na ba ang lahat ng mga dugyots? Nailagay na ba ang mukha ni Maharlika sa mga thumbnail para makapag-contribute sa kabuhayan nila? Okay, I hope, di ba, kaysa magnakaw kayo or, magpabayad kayo kay Lisa Smugs, okay na yung gamitin niyo yung aking alindog para naman mamantikaan yung mga bunganga nyo. That's okay. Right? So ngayon, si Mai Perez ang present. At si Prada Lucho. Uy, Palangga, how are you ka na, ha? Ngayon, si Zorro ay present. Ayan, so ang mga eksenang kaganapan. Okay, yeah, we're public, right? Okay, so go na tayo. So mga Palangga, ipapaalala ko muli sa inyo na meron tayong bagong email. Okay, sa lahat po ng mga mag-email sa atin, dito lang ninyo isend. Maharlika Network at protonmail.com. Dahil maraming nag-advise sa akin at safe daw po yan at may bayad pala yan pag naggumawa ka ng email. Kaya naman, gumawa tayo ng email na yan. So, dyan kayo mag-email ng bonggang-bongga pag kayo ay may mga information, okay? May mga information para galing sa loob upang bababoy ni Liza Ahas Araneta Smugs. And of course, gusto natin i-promote sa inyo ang ating Sendwave app. Okay? Ang Sendwave app ay libre magpadala pa puntang Pilipinas kung ikaw ay nasa Canada, Europa, parts of UK, Germany, and Jamaica. So gamitin lamang ang promo code Maharlika, ang aking alindog. Ayan. So you'll get $20 free credit. Di ba, kabog? So, tuloy-tuloy na tayo mga hitad. So ngayon, pag-usapan natin ang issue ng nag-party si Kuting sa Davao. Okay. May nag-message sa atin na okay, puting ahas. Grabe, kahit saan may puting ahas tayo, Okay. May mga nag-message sa atin. Actually, daming nag-message sa atin na Miss Maharlika, okay, pumunta dito si Kuting sa Pearl Farm. Okay? Kung saan, alam niyo kung sino nagmamay-ari nun? 'Di ba? Si Florendo, yung kanyang classmate. Okay? Classmate niya sa mga kalechehan niya. Okay? Miss Maharlika, pumunta dito. Nagdrama-drama lang. Nag-survey-survey lang sila. Pero ang totoo, nag-party-party dito sa Pearl Farm. Okay? Nagdrama-drama lang, ganyan-ganyan. So, hindi man lang bumaba sa mga tao at lingid sa kaalaman ng taong bayan ay nag-party-party si Kuting ng Norte. Alright. So, mga palangga, nakita nyo na. Sino ba itong pinagpartihan niya doon? Okay? Kung natatandaan niyo si Florendo ay dating congressman. Okay? At donor. Okay? Donor yan sa mga politiko. Actually, nag-donate kay Pangulong Duterte na hoping na maabsuelto siya doon sa kaso niyang graft and corruption, pero hindi na pagbigyan ni Pangulong Duterte, kaya lumipat kay Kuting. Kaya ngayon, gano'n na sila ni Kuting ng Norte. So, nakita niyo na kung gaano tagal natin si Proton Mail. Alam niyo na, di ba? Okay, Proton Mail. Tagal natin kasi nakaharang sa alindog ko. Nakaharang sa alindog natin si Proton Mail. Ayan. Ayan. Ay, mga palangga. Okay, si Vilma. So ngayon, pumunta ng Davao para magdrama, bigay-bigay kunyari, pero ang totoo, kasama pa rin. Imagine nyo, kahit saan may party. Kung napansin niyo dun sa helicopter ride nila, na nagdrama-drama sila, nandoon si Sabin Aboitiz. So dito ko ipapakita sa inyo na ang gobyernong ito ay talagang pinapaboran ang mga kamag-anak ng asawa niya o mga kaklase niya sa kanyang mga pulboronic activity. Nakita niyo naman yung mga ka-party-party niya dyan sa Malacanang. But kung napansin niyo yung nasa helicopter ride siya nung siya ay nasa Davao, kasama niya doon si Sabin Aboitiz. Okay? Na kung saan, mga palangga, ay inappoint ni Kuting
as Private Sector Advisory Council or the PSAC. Na-vlog na natin ito sa inyo noong January 23. So nire-remind lang natin. Okay? Nire-remind lang natin sa inyo para hindi kayo nakakalimot. Kasi kaya niya in-appoint ni Kuting si Sabin ay para what? Para mag-connect sa government. Kumbaga si Sabin ang naatasan na alamin yung mga problema on the ground. Okay? Problema ng mga private sectors. Okay? Ng mga consumers pagdating sa what? Okay? Pagdating sa mga, let's talk about sa agriculture. Ano ba ang problema sa agriculture? Yung kanilang mga productivity, mga electricity consumption and everything. So si Sabin ang mag-uugnay from private sector to government sector, from micro, small, medium enterprise para i-ensure daw, kaya siya in-appoint, ang kalidad, okay? Ang sustainability, okay, ng mga maliliit na negosyo sa Pilipinas para mag-report sa presidente. Para makita, di ba? Kung ano ang mga problema in terms of like power, okay? Power, like sa agriculture, yung mga problema nga ng mga small business. Pero lingid sa inyong kaalaman, nabanggit na natin to, noong January nga of 2023, si Sabin ay inappoint ang kanyang tao na si Lotilla. Okay? Ngayon, mga kababayan, si Lotilla ay nilagay sa Department of Energy. Okay? Nilagay sa Department of Energy na kung saan, diyan ang ano ba ang mandato ng Department of Energy? 'Di ba? Ano ang sabi diyan? Dapat ay tutukan, of course, about the enerhiya ng buong Pilipinas. At basahin natin ang kanilang mandato. Sabi dito sa Department of Energy, the mandate is according to RA 7638, Department of Energy Act of 1992, to prepare, integrate, coordinate, supervise, and control all plans, programs, projects, and activities of the government relative to energy exploration, development, utilization, distribution, and conservation. Ito yung mandato nila. Okay? So, make sure na ang mga consumers mapamula sa bahay, papunta sa mga maliliit na negosyo, papunta sa malalaking mga factory o malalaking mga kumpanya, hospitals, everything na gumagamit ng enerhiya. Yun ang kanilang mga mandato to ensure sustainability. Ano yung mission? Sabi sa mission nila, we are at the Department of Energy in partnership with our stakeholders. Kayo yun, mga consumers, shall improve the quality of life of the Filipino. O yan, i-improve daw ang quality of life by Filipino, formulating and implementing policies and programs to ensure sustainable, stable, secure, sufficient, accessible, and reasonably priced energy. In pursuit of this mission, we commit to render efficient service with utmost integrity and professionalism. So pag-usapan natin yung basic lang, yung tayong mga gumagamit ng kuryente sa mga bahay-bahay. So sabi dito, ang mission ay pamurahin. 3 hours ago, ibinalita sa media, tataas na naman ang kuryente ninyo, mga palangga. Okay? Tataas na naman ang kuryente ninyo. Habang nagpa-party-party si Kuting at kasama yung kanyang appointee na si Sabin Aboitiz, na napakayaman, na oligarko, na nakita ko yan, is the reason why, okay, na nagsalita ako nung May 9, na sabi ko, kasama natin ang mga oligarchs, nung live, nung May 9, na nandoon ako, nung nasa secret counting, nasa secret counting area kami, so nakita ko na yon. Actually, ito yung picture, can you move a little bit, okay? Ito yung picture palangga, yung mga party-party, para makita ninyo kung gaano kahirap ang buhay natin. Alright? Nakita nyo? Ayan, si Sabin. So, ayan yan, sa isa sa mga party nung ando doon si Kuting. Alright? So, Proud Pinoy for life. Thank you, Palangginging. So, ngayon, mga kababayan, yan ang kanilang mandato. Para, sabi nila dito, we, the Department of Energy, commit to serve right the first time and every time thereafter. Listen with utmost courtesy, respect, and understanding. Respond promptly, efficiently, and effectively. Excel to exceed needs and
and expectation of the general public. So, ang sabi pa nga nila dito, ang kanilang daw core values ay basta enerhiya, sagot kita. Okay? Kapwa at sarili, igalang, chuchu-chuchu, mga kadramahan na ito natin babasahin. So ngayon, kumusta ang inyong enerhiya? Okay? Kumusta? So nakita ninyo, sino ba si Sabine Aboitiz? Okay? Sino ba to? At si Lotilia, nasa Department of Energy, dati nasa Aboitiz yan. Okay? Tao yan ni Sabine. So from Department of Energy, na dating partner ni Aboitiz, at si Aboitiz naman ang nilagay nga dito sa Private Sector Advisory. Nabanggit ko na to dati. Okay, 1 taon na mahigit. Pinapaalala lang natin. Kaya natin to binabalik. Nire-remind kayo kasi nakita natin sa helicopter ride. Di ba? Namigay sila ng ano-ano doon, mga water and everything. So, eto yung sinasabi ni Lisa Ahas Arantas Mugs na na ang gobyerno ay makikipag-partner sa private partnership. 'Di ba? Sabi ko sa inyo kagabi, to make money. So imagine nyo, nagtalaga ng mayaman na, okay, na Aboitiz. Sino ba si Aboitiz? Si Aboitiz po ang asawa niya na ay nagngangalang si Bettina Araneta Aboitiz. See, imagine mo, in-appoint ni Kuting si Sabine Aboitiz at ang asawa ay Araneta. Nakamag-anak ni Greggy, pinsan nila ni Greggy Araneta at ni Lisa Araneta at ng kapatid niya ng mga Araneta. So you connect the dots. Kaya kahit anong gawin na pababae ng kuryente, walang magagawa kasi it's purely family vested interest. See? Lingid sa inyong kaalaman na ang mga inappoint ni Kuting Jr. ay talagang mga kamag-anak ni Lisa karamihan. Ito yung nakikinabang. Actually, may pinost si Sas. Okay? Dito ko na, nung nakita ko yung ni Sas, yung post, sabi ko, iulat ko nga uli ito kasi nakita ko si Sabina na sa helicopter. May pinost siya. Naku, live din pala ang nagsabay pa kami. Sorry, Sas, hindi ko alam na live ka. Okay, mayroon siyang pinost dito tungkol sa ito. Okay, may pinost si Sas na what do you call it? Itong illustration na kung saan pinapakita ni Sas dito na si Don Pedro Cuangco, okay, na asawa ni Rosario Cacho, na pinsan ni Lisa, okay, di ba, ito muna, magulo. Si Don Pedro Cuangco ay uncle ni Noynoy Aquino at uncle din ni Liza Araneta. Okay? Si Don Pedro Cuangco ay kapatid, okay, ni Cory Aquino, eldest brother. So, kaya nga sabi ni Sas yata dyan, yung mga pula at saka dilaw, nagkakangkangan, yung kanyang word doon. So, see that, talagang connected ang dilawan at itong, they're not pulawan ang tawag. Kasi, even before the election mga palangga, ang mga kapatid ni Lisa Ahas Arantas Mugs, ang kinampanya nila ay si Lenny. To make sure. So imagine mo, yung mga kapatid ni Lisa, na mga girl, may mga picture, pero hindi natin papakita. Mga kapatid niya, ang kinampanya si Lenny. So tumaya sila. Tumaya sila kay Lenny, tapos yung kapatid nila, kunyari, asawa talaga si Kuting, wala tayong magagawa. So actually hindi ko to alam eh. Nung nagka-campaign tayo, hindi ko to alam, medyo naging tayo, nabudol nga tayo. So, talagang gisang-gisa sa sariling mantika ang Pilipino. Okay? Gisang-gisa talaga. So, ngayon, mga kababayan, magtataka kayo kung bakit tumataas ang presyo ng mga, ng kuryente. Yan ang unang-unang sinasabi ni Kuting sa akin nung siya in-interview ko. Pababain natin ang kuryente. Patutukan natin ang mga infrastruktura, digital chuchu-chuchu, alagaan natin ang agrikultura. Ano nangyari sa agrikultura? Naging smuggler sila. Kamag-anak nila ang smuggler. By the way, speaking of smuggler, speaking of Michael Ma, okay? Yung China Unified Enterprises na kung saan kasabwat si Martin Araneta at si Lisa Araneta ay nagki-cater din ng energy business. Okay? So, kita mo sahod nilang lahat. Department of Energy,
koneksyon kay Aboitiz na pinsan ang asawa ni Lisa. Okay? Then may business sila, China, Philippine Unified Enterprises. So, kumbaga, na umbrella. Kumbaga sa nasahod nilang lahat. Okay? Kumbaga, di ba sa payong, pag binaliktad mo yung payong, pag umuulan, sasahurin mo lahat ng grasya ng Diyos. Sasahurin mo lahat ng tubig. So, shoot na shoot sa banga. So, nakita mo, yun ang kaya hindi babangon ng Pilipino. Hindi pa yan. Ang dami pa. You talk about DSWD. Nandyan si Josefina Monina Romualdez na pinsan ni Kuting. Ang asawa ni Little Amy, di ba? Lahat, di ba sabi ko sa inyo, even ang mga kamag-anak ni Lisa Smugs na walang trabaho ay nakalagay sa mga payroll ayon sa ating puting ahas. Pero itong mga dinidiscuss natin ngayon, mga kababayan, ay malinaw pa sa sikat ng araw